Okay, so Dark and Light Side of Life, episode 244. This is May 9th, bukas, Friday. So, sa gustong magpabook ng full private reading, message lang po kayo. At sa gusto pong magpa-ritual, message lang din po kayo. So, kukuha tayo dito ng 3. Alamin natin saan nanggagaling ang mga problema ninyo. At ito po yung deck sa Light Side of Life na possible solution ng mga problema na mai-encounter po ninyo bukas, which is Friday. So, eto po yun. Kukuha tayo dito ng 3. So, yung unang problema is the 9 of Wands. Yung mga hinihintay ninyo, di ba? Pangalawa, the Queen of Pentacles. And pangatlo, the 7 of Wands. Ngayon, tignan natin sa light side kung paano niya matukoy ito. Dito. Yung possible solution, una, the Page of Pentacles. Pangalawa, the Emperor. And pangatlo, the Empress. Ngayon, dito. Ayun. May mga involved na mga tao. At related ito sa pera, sa mag-asawa, sa magkasintahan. Dito. Yung problema mo, kasi, this is a general reading. So, pwedeng mag-resonate yung iba, pwedeng hindi. Yung gender din, depende sa manunood. Kasi, magkaiba. Pero dito kasi, yung sinasabi dito, may hinihintay ka na pera at pag-asa sa isang tao na magbibigay sa iyo. Yung lumabas dito is the Queen of Pentacles. Kung lalaki ka, ikaw yung tipo ng lalaki na naghihintay ka, na mabibigyan ka ng pera, no? At pinapanindigan mo talaga na bibigyan ka niya. And then dito kasi, lumabas na yung Page of Pentacles, naghihintay siya. No? And dito yung paparating na, pero yung sumunod na dalawa is mag-asawa, the Empress and the Emperor. Ibig sabihin, this person na naghihintay is a third party person. Posible din na magulang ito, kapatid ito, katrabaho, or mga pinsan, diba? Kaklase, kaibigan, na naghihintay siya ng pagkakataon na mapagbibigyan siya sa hinihiling niyang pera galing sa mag-asawa. Posible yun. At ito yung problema. Pera. Nauubusan ka na ng pasensya. This is the resilience right here, the 9 of Wands. Nauubusan ka na ng pasensya sa kakahintay kung kailan sila magbibigay. So, common ito na problema sa paligid at sa lahat-lahat. Ngayon, siguro para hindi ka na magkakaroon ng problema sa pera, yung the best na solusyon doon is gumawa ka ng sarili mong diskarte kung paano ka kikita ng sarili mong pera nang sa ganon, kahit ma-delay man yung ayuda mo, yung sustento mo, yung inaasahan mo, meron ka pa ring option na magkakaroon ka ng sarili mong pera. Dahil kung ikaw yung tipo ng anak na naghihintay ka ng sustento ng magulang mo, hindi yun maganda. Kasi, lalo na kung lagpas 16 ka na, di ba? Kailangan mo nang kumita ng sarili mong pera. Kapag sa mag-asawa din naman, at mayroong taong tinutulungan ikaw, wag mo rin siyang sanayin na maghihintay na lang siya. Kasi, kapag ganun yung ginagawa mong act, hindi ka na nakakatulong, kundi gumagawa ka na or nagbi-build up ka na ng isang tao na tamad na. Kasi ayaw na magtrabaho naghihintay na lang ng sustento. Or naghihintay na lang kung sino yung magbibigay sa kanya. 'Di ba? So, ito yung dark and light side of life. Kung ano man yung punto ng buhay ninyo, meron kayo ngayon at nakaka-resonate kayo dito.
Yun yung moral lesson doon. Kung babalikan natin yung first episode ngayon, ibig sabihin, huwag kang umasa sa ibang tao nang hindi ka masumpa at di ka makulam. Dahil kahit gaano kabait ang isang tao, may hangganan ang lahat. Wala namang ipinanganak sa mundo para sustentuhan ka habang buhay. So, that's the lesson right there. Pero, kung gumamit siya ng spiritual na kapasidad or spiritual na gawain para wag matigil ang pagpapadala ng pera sa kanya or wag matigil ang pagsustento sa kanya or gumamit siya ng ritual para mahalin siya at makakuha siya ng maraming pera at yaman, masama na yan. So kung nararamdaman mo na parang nandudoon na sa ganung sitwasyon ang lahat-lahat, iparitual mo, ipa-cleansing mo para ma-regain mo ang dapat ma-regain at ma-prevent ang dapat ma-prevent. Proceed tayo sa Real Talk. Magandang hapon po sa inyong lahat.